Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, it's 11 minutes makalipas ang 12. Halika na! It's Monday na live na naman po tayo. Kaya sana live and alive na alive ang inyong mga diwa. Live and alive ang inyong pagiging creative para sa inyong mga trabaho. Opo, creative as inyong kunyari nagtatrabaho pero nakapikit na. Nakapikit na pala. Lunes na Lunes. Humihilik pa. Okay na sana yung pagkakaupo. Okay na sana yung pagkakalagay ng neck pillow. Ayan, sa cubicle. Parang tayong-tayo. Tindig na tindig. Ang problema, biglang anong tunog yon, Sir Aaron? Pagka ganyan, mag-stretching na muna. Stretching na muna, hindi magkakape ko. Parang sisipunin ako. Ay nako, pero sa lahat naman talaga ng mga energized ngayon na sinalubong ang ating Lunes. Nagpapasalamat. Kuya Poy, maraming salamat. Meron pa rin akong hanap buhay. Maraming salamat, sisipagan ko. Dahil anuman ang reklamo ko, anuman ang hirap ko sa trabahong ginagawa ko, ang dami yatang may gusto nito. Baka maagaw pa sa akin. Kaya pagbubutihan ko na lang. Ganun yun. Walang ibang paraan. Pagbutihan ang inyong mga ginagawa, mga kapatid. Kaya naman kung sakali sa ngayon na ay ninalakas mo na ang iyong radyo, pag-igihin mo rin ang paglalakas niyan. Wag lang yung irritatingly loud. Kailangan malinaw na malinaw, ha? Wag naman yung parang basag na yung boses ko dyan, ha? Sa mga nakikinig sa radyo. Hindi ganyan. Dapat yung malinaw lang. Yung reasonable na paglalakas. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid, ha, na nakatutok dito sa 92.3 True FM. Be proud. Na dito po kayo tumututok. Ayan, mula sa mga balitaan tuwing umaga hanggang sa entertainment natin, hanggang sa, syempre, nandyan din ang chikahan sa bandang hapon with Nanay Christy at syempre ang mga public service programs natin, tapos balitaan ulit, tapos hanggang sa gabi. Ay, ang dami talagang matututunan. Punong-puno. 92.3 Radyo 5 True FM. Yan ho yung tamang balanse ng balitaan, seryosong balitaan at syempre ng mga entertainment kung saan ay pwede ka rin namang ngumiti-ngiti, tumawa-tawa, sumayaw-sayaw ka dyan, umiyak-iyak din. Maglabas ng sama ng loob. Pwede. Pwedeng-pwede. At syempre maraming salamat po sa lahat ng mga tumututok din, ha. Kahapon, marami ring tumutok sa atin. Dati umaabot tayo ng almost 100,000 sa mga catch-up. Sa mga catch-up replays natin. Bakit kahapon? Bakit ngayon parang nasa 60,000 plus lang yata? Bakit? Nanonood ba kayo doon sa test broadcast natin na parang yung ginawa ko kahapon? Yung tatay ko, pag uwi ko sa bahay, sabi ko, sino yung pinanonood nyo? Ba't ang pogi niyan? Akala ko may pasok ka. Catch-up episodes nga, Daddy, eh. Nanonood ang tatay ko, ha, sa test broadcast natin sa Channel 19. Nasa Channel 19. Sa Signal. Di ba nga? Salamat. At syempre, sa mga nakahalubilo, sa mga nakasama ko naman din nung Sabado, dyan sa may Alabang. Kung saan tayo nga po dyan ay sumugod para magbigay serbisyo at magpasaya. Magbigay saya tapos nagpasaya pa ulit. Ang saya-saya. Ay, nako. Hindi kasi syempre nakigulo po ako dyan, para sa sabihin na nating late celebration ng Father's Day nung Sabado sa Alabang, Muntinlupa. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. Mainit na mainit talaga ang pagtanggap sa atin. Hindi lamang yung panahon, kundi ang mga yakap na mga nagagandahan at mga nagagwapuhan na mga taga-Alabang na nakamingle natin dyan. Thank you so very much. Thank you.
At syempre, eto na nga ho, dahil kayo ay very supportive sa ating stasyon, ay eto na po. Meron tayong Pamigay Monday. Merong isang pampainit. O, isang 250 pesos in cash. At isang sulit TV box ang ating pamimigay, mga kapatid. Pampasarap ng ating pagsasama. Meron pa konsuelo. Pero bukod po dyan, ang ating mga magagandang kwento para sa Dear Kuya Poy, handang-handa na sa H2H Confessions, nandiyan na rin. At sagutin nyo na rin ang ating love question of the day. O, ulitin ko lang ha, paano mo aaminin kay partner na member ka ng LGBTQIA+ community? Ayun, at syempre sa mga komento naman po ha, wag tayong offensive para sa mga present member ng LGBTQIA+ community. Ayun, ito naman po ay tanong lamang, papaano nga kung ganoon, at hindi po natin i-entertain yung mga makaka-offend ng damdamin ng mga miyembro at dun sa mga non-members. Ayan, sabi ko nga, napag-uusapan, maging reasonable lang. Paano mo aaminin kay partner na member ka pala ng LGBTQIA+ community? Wala namang masama sa ganoon, diba? Ayan, dapat sweet ang ating mga pasagot dyan, ha? Walang offensive. Ay, kikik po talaga namin kayo. Talaga, nako, sipain namin kayo. Pero eto, speaking of mga sipaan, parang nanggagalaiti na sa galit. Opo, nanggagalaiti na sa galit ang ating makakausap at magtatapat dito sa ating H2H Confessions. Dahil baka katulad ng kanyang pangalan na Max, baka naka-max na rin ang kanyang pasensya. Baka nasa dulo na rin, nasa rurok na at baka sumabog na. Kaya naman umpisa na natin itong makabagbag damdamin ba, galit na galit, di ko alam eh. Pero basta isang alam ko, naiinis na talaga siya. Kaya ilakas nyo na po ang inyong mga radyo, alamin na ang pagtatapat ngayong taghaling tapat para sa ating H2H Confessions. Selosang pakialamera. Iyan ang dahilan kung bakit umiinit ang ulo nitong si Max sa jowa niya na si Krista. Simula kasi nang mahawakan nitong si Krista ang social media accounts nitong si Max, ay sunod-sunod na nawala ang friends nitong si Max. Nagugat yan matapos daw simulang burahin at i-block nitong si Krista ang friends list nitong si Max. At sa tindi nga ng pagkakalkal pa nitong si Krista sa social media accounts nitong si Max, ay pati nanay at kamag-anakan niya ay nagawang ma-block na rin. Etong mismong si Max, nagdesisyong sabihan na nga itong si Krista na papalitan at hindi niya na ibibigay ang password ng kanyang bagong social media accounts. Si Krista, siya pa raw talaga ang nagalit na dahil sa gustong mangyaring yon ni Max ng Caloocan, 27 years old. Kakausapin na po natin siya. Max, magandang tanghali. Magandang tanghali sa iyo, Max. Nakagawa ka naman ng bago mong social media accounts. Oo, sir. Grabe kasi talaga. Unang-una, bakit naman kasi kinailangan na malaman nitong si Krista ang password ng lahat ng mga social media accounts mo? Meron ka ba nagawang kasalanan sa kanya? Wala, sir. Pero ganun po yata talaga pag mahal mo isang tao kaya kami ibigay lahat. Pero syempre merong pinanggalingan yan. Kailan ba? Gano'n na kayo katagal na mag-on itong si Krista? 7 months na po. Relatively bago-bago pa lang, ha? Dapat parang mga pa-sweet-sweet lang na ganyan eh. O akala mo pagiging sweet pa rin yung isusuko mo sa kanya pati mga password ng social media accounts mo? Oo, kasi hopeless romantic ako, sir eh. Ayan. Mabait ako kaya ibinigay ko, Kuya Poy. Yung ganyan, mapagbigay. Ayan. Pero kumusta naman ba bilang karelasyon itong si Krista? Nung una, okay naman siya, sir kaso habang tumatagal, lumalabas na yung totoong ugali niya. Ang sabi mo dito sa description mo sa kanya, selosang pakialamera. Unang-una pag-usapan natin yung pagiging selosa nitong si Krista. Gaano ba siya kaselosa?
Lahat na lang po pinagseselosan niya eh. Lahat as in, mga kaibigan mong babae, Mga kaibigan ko, ultimo katrabaho ko, lahat. mga kamag-anak mong babae, mga pinsanin, ganyan, tiyahin. Ganun Pati ba? nga po nanay ko eh. Pati Kasi nanay. hindi pa po siya kilala ng pamilya ko kasi hindi ko pa siya pinapakilala. Ayun. Baka naman dun sa parting yun, Max. O baka naman alam mo na, nagpapapansin lang din itong si Krista. Ay nako, sige, pagseselosan ko lahat ng mga babaeng magkakaroon ng connection sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pinapakilala, parang hindi ka naman proud sa akin. Baka ganyan naman ang hirit nitong si Krista. Yun ang hindi ko alam sir eh. Pero sabi ko naman sa kanya, ipapakilala ko siya sa takdang panahon. 7 years na kayo na mag-on. 7 months po. 7 months pala, sorry. 7 months na kayo na mag-on, ni minsan hindi mo pa siya napakilala sa nanay mo? Hindi pa. O bakit? Yung nanay ko kasi medyo siya eh, makaluma. Gusto niya pagka pinakilala sa kanya, yung pangmatagalan na. Oo nga, pero sino ba naman ang, baka naman, alam mo yun, baka hindi mo lang naiintindihan yung statement na yun ng nanay mo. Hindi naman yung pangmatagalan, yung seryosohan. I mean, wala naman, there's no way of saying na magtatagal ang relationship na ito dahil nga nagbabago ang tao eh. Nag-iiba. Ba't hindi mo na lang rin ipakilala sa nanay mo? Katulad niyan, naka 7 months na kayo. Ngayon, gusto ko nga po sana siyang ipakilala kaso sa mga nangyari, parang nagdadalawang isip na ako, kuya eh. Okay, na pati nanay mo, na-block yung nanay mo, tama ba? Tama po. Binak niya, pati nanay ko, tsaka mga kamag-anak ko, lahat yung binak niya. No, di parang wala nang kwenta rin yung social media account mo. Wala nang laman. Totoo. Kaya nga po eh. Pwede ka mag-post pero wala na rin magla-like. Wala na rin mag-heart. Wala na rin makakakita. Ano pang silbi nun? Hindi na social media account yun. Kumbaga parang imbakan mo na lang ng mga memories yun for yourself. Nilalike mo naman ba pagka nagpo-post ka? Ha? Nilalike Ako na lang. Opo, ako na lang naglalike mag-isa ko. Para at least may kulay na kulay blue pagka naka-thumbs up, kulay red pagka heart, ganyan. So sino na lang friend mong natira? Actually po, mga lalaki na lang kasi lahat ng babae talaga binak niya eh. Okay. So lahat talagang gano'n na. Kumusta ba ang girlfriend mo? Meron ba siyang pinanggalingan? Doon sa pinanggalingan niyang relationship, naloko ba siya dahil sa social media account na yan? Nababanggit niya ba sa'yo? Ang niya sa akin dati, yung ex niya medyo babaero eh. Kaya siguro nakukumpara niya. Medyo babaero. Wala kasi medyo babaero. Kapag ka babaero, babaero. Kapag ka hindi, hindi. O medyo babaero kasi, kumbaga, nang bababae kahit na hindi talaga babae. Yung ganun ba? Medyo lalaki yung babae niya. Hindi ko lang alam. So, pero hindi, nahuli niya siguro. Kumbaga may history. Ayan. Pero tinry mo ba na-explain na, sandali, yung ex mo yun eh, hindi naman ako yun eh. Kasalanan niya yun. Na-explain ko na po na hindi naman lahat ng lalaki kagaya ng ex niya. Kaso, siguro trauma na rin ho sa kanya yun. Okay. Tapos isa pang tanong ko sa'yo, pinwersa ka ba niya na hingin ang password ng mga social media accounts mo o hindi naman? Baka naman kinantsawan ka lang, bigay ka naman din agad. Hindi, pinwersa niya ako sir eh. Kasi para daw malaman niya kung totoong mahal ko siya. Hindi, binigay ko na lang sir. Para wala nang gulo. Okay. Sige, in good faith, ginawa mo yan. Pero ito, sinabi mo na nga sa amin kanina, selosang pakialamera. Ayan na nga, justified na medyo hindi may pagka, talagang pakialamera itong si Krista. Pero kung sa pagiging pakialamera niya, sa pagiging sobrang selosa niya, ikaw ba kaya mo pa magtagal sa loob ng relationship na yan? O mas vina-value mo naman syempre sa social media mo, yung mga friends mo na nakilala? Kasi kung lahat na lang nakakausapin mo, pag seselosa niya, lahat ng babae sa buhay mo, including your nanay, ay hindi mo na makita sa social media dahil ayaw ng girlfriend mo, ano masasabi mo sa relationship na yan? Nakakasakalo eh. Ayan. So ngayon, ano ang kaya mong gawin para kay Krista? Siya naman, marunong ba makinig? Yun nga po eh, minsan masyado siyang talaga self-centered. Hindi ko na po siya maintindihan talaga.
Kasi ano Kaya ha? nagdadalawang isip na ako. Oh, I think it's a sign of insecurity. Kaya nga tinanong ko kanina, may history yan eh. Pero nagagamot na ano yan, kung gugustuhin ng tao na mawala yon. Kaya ito para sa mga kababaihan na katulad ni Krista, kung naloko man kayo ng ibang adan, ng ibang lalaki noon, wag naman yung makipapasok na naman kayo sa relationship at pagdududahan nyo na yung mga lalaking bago nyong karelasyon na gagawin din sa inyo the same mistakes na ginawa nung mga ex ninyo. Mali naman yun. Wag na kayong pumasok sa relasyon kapag ganun lang rin. Okay? Katulad nitong si Max. Pero Max, doon ba sa social media accounts mo, walang nakita itong si Krista na dapat niya rin namang kasilosan? Ex mo, yung messages nyo ng dati mo nililigawan, baka nandun pa? Wala po. Wala naman. Talagang Opo. malinis na malinis ang konsensya mo sa kanya. Po. O kasi, meron ding sa mga katulad ni Krista, ipaliwanag mo sa kanya, ayan, wala ka nang nakita naman talaga sa social media accounts ko. At ano ba to? Yung Facebook mo, syempre sa Messenger, saan ba to? Sa Instagram, Opo. mga ganyan. Lahat Messenger, nasa kanya. Instagram po. Opo. Ano pa? Sa Twitter? Opo, pati Twitter Ay, ko po. Twitter. Lahat po talaga. Sikat. Ayan. Bumble. Tinder. Wala po. Ha? Wala po. Wala. Nasa secured folder. Wala po. Anong sir? Wala. Wala ka mga ganun. Mga dating apps, ano? Ayan, wala namang mga ganun. Opo, Pero wala hindi. po. Up to some point, dapat naman, ayan, wala ka naman nakita. Siguro I can have my social media accounts back. Wala namang bahid eh. Pinaliwanag mo na ba yan kay Krista? Subukan mo. Subukan mo. Kasi yan, sabihin mo, masisira tayo kapag ganyan. Kasi isa sa mga pundasyon ng mga nagtatagal na pagmamahalan ay hindi yung puro pa-sweet lang, hindi yung pagmamahalan lang, hindi yung halikan lang, hindi yung holding hands lang. Kailangan mo na magtiwala. 'Di ba? Learn to trust a little to live a little. Ibig sabihin nun, Max, mahirap kasi magtuloy-tuloy sa buhay na wala kang katiwa-tiwala doon sa partner mo. 'Di ba? Magtiwala ka na gagawin niya ang lahat para hindi magkamali. At kahit naman yung mga nagtatagal na mga relationship, for example, matagal na rin kami ni Mrs. Popoy. Perfecto ba ang relationship namin? I wouldn't say it's a perfect relationship. Pero lahat kami, parehas kaming dalawa na iniisip na magkakaroon ng mga bumps, na mga along the way, 'di ba? Mga problems along the way. Pero yung thinking na tao lamang tayo, nagkakamali, at kung naisin natin na ayusin ulit ito, ganoon. Pero kung iisipin mo na every time na hindi ka nakikita ng partner mo, gagawa siya ng kalokohan, mali naman yun. Tamang hinala na yun. Sabihin mo, huwag ka namang Krista, huwag ka namang parang durugista naman. Laging tamang hinala na lang. Walang mga pulis na huhuli sa'yo dyan kasi walang uhulihin. Walang mali na nangyayari. Ganyan. 'Di ba? Ipaliwanag mo sa kanya. Para mas masarap kasing huminga, mas masarap mabuhay, mas masarap dumiskarte, mas masarap maglambing kapag alam mo na may tiwala sa'yo yung partner mo. Katulad niyan, Max. Ngayon sabi mo, para nag-iiba na tuloy yung isip ko, Kuya Puy. Parang gusto mo nang iwanan si Krista. Hindi marunong magtiwala eh. Hindi, naiisip ko naman po kasi medyo nagalit pa nga yun sa akin, kuya, kasi nagdesisyon na akong palitan na yung password ko. Which is tama naman. Kaso siya pa yung galit eh. Galit na gustong manakit, ganun ba? Ganun na ganun. Gigil na gigil. Okay. Meron bang trabaho yan si Krista o yung bantayan lang yung social media accounts mo? Yan lang ang pinagagawa sa buhay? Actually, magkatrabaho kami. Magkatrabaho pa kayo? Okay. Sige. So, ngayon Max, meron ka na ba napipisil na desisyon? Kasi pwede mo namang gamitin ang ating programa, para sabihin kay Krista
kung ano ba talaga ang gusto mo. Kasi syempre ngayon, sabihin natin, social media account lang naman yan. Pero dyan kasi, sa pamagitan yan, ang dami mga nasisirang tao. Tama? Tama po. Kung hawak-hawak niya pa rin yan, pwede niyang, i-hack nga. Hindi nga kakilala, nahahack ang social media. Tapos kung ano-ano mga pinupost. Diba, nagagalit tayo. Pero kung ganyan na siya lang ang magko-control at para kang hawak-hawak sa ilong, hawak ka sa liig, hindi naman tama yan. Baka makasanayan niya, marami pa kayong pagsasamahan. If you decide to stay with her, marami pa kayong mga pagsasamahan. Pati sa buhay mo, pakikialaman ka na talaga niyan. Totoo po. Kakayanin ba? Kaya ikaw, magdesisyon ka. Kung ako, ang tatanungin mo, at ganyan talaga yan si Krista, hindi siya makikinig sa mga sinabi ko na hindi kailangan mo magtiwala sa akin dahil kung hindi, social media yan. Sabi mo, social media accounts lang yan. Pero syempre, meron din akong buhay. Mukha ko yan, pangalan ko yan nandyan. Bakit ibang tao ang may control? Ba't hindi ko makontrol yung sarili ko mga gustong gawin dyan? Buti pa maghiwalay na lang tayo. Pinakikialaman mo, social media pa lang yan, ha? Pinakikialaman mo na ako, papaano pa kapag ka nagtagal tayo, ang mga gastusin ko, ang mga susuutin ko, kung lalabhan ko ba ang brief ko o hindi dahil umuulan. Baka pakialaman mo rin yon. Baka sabihin mo, pahanginan ko na lang. Baka magkahadhad ako. Diba, yung mga ganyan, mali yan. Depende sa trip niya. Ayoko na. Maghahanap na lang ako ng iba. Ikaw, Max, ano sa tingin mo? Ang tingin ko po, Kuya Poy, parang gusto ko pa siyang bigyan ng chance kasi mahal ko po talaga. Mahal naman talaga. Gusto kong patunayan sa kanya na hindi lahat ng lalaki kagaya ng ex niya. Okay, sige, gamitin mo na nga ang oras nating natitira para ibigay ang mensahe mo ng maayos na pakikipag-usap naman dito kay Krista na ibalik na at wag namang masyadong pakialamera pati nanay mo, mga pinsan mo. At ikaw rin naman, aralin mo na maiharap naman siya doon sa mga taong siguro kasi kaya nagaganyan yan, baka nagpapapansin din dahil hindi mo siya pinakikilala sa mga friends mo, hindi pa? Baka nga po, pero kilala po siya ng mga kaibigan ko, sa pamilya ko lang po hindi. Pero ipapakilala ko na po. Yun nga, iba rin kasi, nag-iiba ang attitude nila kapag ka alam ng kapartner mo na proud ka, kilala ka ng pamilya nila, medyo mas lumalambot yan. So ngayon, baka yan lang ang ginagamit niya para makapaglambing sa'yo at ipaalam na, pakilala mo naman na ako sa kanila, 7 months na tayo. Tapos hindi mo man lang ako inihaharap kahit isang hapunan, isang merienda time lang, mabilis lang. At least makita lang ako ng mga, di ba? Doon siya nai-insecure, kaya hindi pa rin siya sigurado kung wala kang kalokohan na ginagawa behind her back. Sige, ito na ang pagkakataon mo. Go ahead, Max. Hi, love. Krista. Sana dumating yung panahon na hindi ka na maging selosa at pakialamera. Kasi hindi naman lahat ng lalaki kagaya na ex mo. Huwag kang mag-alala, ipapakilala na kita sa pamilya ko. Baka yun rin yung dahilan kung bakit ka nagiging ganyan. Pero sana naman huwag mo na i-block lahat. Pati nanay ko, na-block mo na eh. Pero yun nga. Huwag kang mag-alala. Ayusin natin lahat to. Tayong dalawa. Ayun lamang po. Salamat po, Kuya. Maraming salamat din sa iyo, Max. At sana nga maging maayos naman ang relationship nyo ni Krista para sa isa pang pagkakataon na ibibigay nitong si Max. Love Question of the Day. Paano mo aaminin kay partner na member ka ng LGBTQIA+ community? Eto na nga po ang inyong mga kasagutan, mga kapatid. Bilang pagdiriwang ng ating Pride Month, syempre nangyayari naman ho talaga ang ganitong klase ng mga eksena na later on sa inyong relationship, tsaka lang na-discover ng inyong partner o tsaka lang nabubuo talaga sa kanilang katauhan na, ay, oo nga, hindi talaga ako ganito o ganoon katulad ng pagkakakilala ko noon sa sarili ko.
Ayan, so ito, sabi ni Flor de Liza Casquero, advice ko lang po kung papaano nga aminin. Bago mo aminin, pakiramdaman si partner kung matatanggap ka niya, kung sakaling aaminin mo na. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na mahal ka ng partner mo at tatanggapin na ang pag-amin mo, sabihin mo na. Malay mo, matagal nang alam din ng iyong partner ang tunay mo palang pagkatao, tapos ikaw na lang ang hinihintay niyang umamin din. Sabihin mo na sa kanya ng maayos at mag-usap kayo ng mahinahon. Mag-set ng time kung kailan handang-handa na, at kung aamin ka, make sure na makikinig siya sa mga sasabihin mo. Kung mahal ka rin ng partner mo, kahit ano pa o sino ka pa, ay tatanggapin ka niya at mauunawaan ka. Okay, maraming salamat sa iyo, Flor de Liza Casquero. Si Darwin Rosel, sabi niya, if I'm going to admit as a member of LGBTQIA+ community, lakas ng loob ang kailangan para sabihin sa partner ko. The earlier, the better. Pag-isipan niya kung tatanggapin niya ako o hindi. Kasi sa panahon ngayon, mahirap makakuha ng acceptance sa mga... Ayan, mahirap na ang makakuha ng acceptance. Ayan, kahit pa nga yung partner natin, ano? Kasi parang ang dating daw po sa iba niyan, para silang pinagsinungalingan. Parang iniharap mo sa akin ay ibang pagkatao doon sa tunay na ikaw. Kaya naman, let's also give our partners the benefit of the doubt. Kung tatanggapin ba tayo, magpapatuloy sa relationship, or tayo rin, pakikinggan ba nila tayo kung sakali na sasabihin na, I'm sorry, kailangan ko na ring umalis sa relationship na to, hindi ito yung para sa akin. Ganoon yun, di ba? May respeto pa rin in the end. Ayan, sabi naman ni Jason Abulencia, kung sakaling ganyan ang sitwasyon, sasabihin ko na agad ang totoo. Kesa sa iba pa niya malaman at hayaan ko siyang magdesisyon nang hindi ko na kailangang ipilit pa ang sarili ko kung sakaling aatras na ba ang partner ko. Magandang punto rin. 'Di ba? Naaaminin mo na lang kaysa sa iba pa malalaman, para ka nagtatago at yun nga, para mong niloloko pa yung partner mo. Ganun ang datingan. Ayan, sabi naman ni Lydia Estaliero, ipagtatapat ko sa kanya, Kuya Poy, kung ano ang totoo at kung sino ako, nang sa ganun ay hindi na magsisi sa huli, para matanggap din niya kung ano ang pagkatao ko as LGBT. Mas mabuti na yung malaman nila ng maaga kesa patagalin pa. Tsaka parang ang hirap din kumilos nun, ano? Na parang ibang tao ka sa harap ng partner mo, pero ibang tao ka rin sa harap ng mga tamang tao na nasa paligid mo. Kung saan na ilalabas mo yung tunay na ikaw. Wala ho talagang anong tawag mo rito, walang makakapantay doon sa saya, na makilala ka ng partner mo talaga. Ayan, sabi naman ni Enrique Vista, para sa akin, tatanungin ko ang aking sarili kung kaya ng partner ko o kung hihiwalayan niya ako sakaling ipagtapat ko sa kanya. Na isa akong miyembro ng LGBTQIA+ community, para magkaroon ako ng lakas ng loob para maipagtapat ito sa kanya. Ngayon, kakausapin ko siya ng seryoso, sasabihin ko sa kanya at sasabihin ko rin na ipinipilit ko lang naman na maging matatag, pero mas lamang talaga ang pagiging LGBTQIA+ community member ko ngayon, na nasabi ko na lahat ay handa naman ako sa magiging reaksyon niya at sa magiging desisyon niya. At dahil naipagtapat ko na sa kanya ng maluwag sa aking dibdib kung ano man at sino man ako ngayon, taas noo ko pa rin nga harapin ang kinabukasan. Maraming salamat sa iyo, Enrique Vista. Pero iyan nga po, bottom line here is, hindi naman po hindi question kung aaminin mo ba, kung ipagtatapat mo ba sa partner mo o hindi. Dapat na ipagtapat mo sa iyong partner. Yung timing, oo naman, it matters. Yung timing, ayan, pero kailangan ba na sabihin lang natin kung alam natin na tatanggapin niya? Hindi rin ho. Tanggapin niya o hindi, kailangan merong respeto pa rin. Kung maghihiwalay, kung ipagpapatuloy, kung kakayanin ba, at tanggap ka naman talaga ng buong-buo ng partner mo, sige lang. Pero kailangan nga ho dito na may respeto both parties, doon sa magsasabi, doon sa aamin, at doon sa pagtatapatan. Wala naman hong masama doon. Basta ang importante, totoo tayo sa ating mga sinasabi, ikinikilos at ginagawa sa harap ng ating mga sinasabing
mahal na mahal. Oh, ganun. I-share pa po ng i-share ang ating live streaming ngayong Monday na ito dahil may naghihintay po sa inyo na isang 250 pesos na cash at isang sulit TV. Mamaya namin i-announce para sa lahat ng mga magko-comment, sa lahat ng mga sasagot at kung sakasakali, sa lahat din ng mga makakausap din natin. Sa ating para sa inyong mga reaksyon, para sa inyong mga payo. Kaya naman at 12:47, antabayanan nyo na. Ay, grabe ha. Hindi naman ho sa pag-aano. Talaga naman, wag ka sanang makarelate dito sa kwentong ito, kapatid. Nalalamanin ng ating Dear Kuya Poy. Wag sana. Kung ano yun, ito yun eh. Mamaya na lang. Basta i-share nyo na po ng i-share, mga kapatid. Kabit? Anong kabit? Kabit? Yan ang kwento. Ay, nako. Sige, mag-check na po muna ng mga BP. Alamin natin mamaya kung tataas ba yan o tataas talaga. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, ayoko nang maging kabit. Magandang umaga sa inyo at sa lahat ng walang sawang tumututok sa programang Heart to Heart ng 92.3 True FM. Ako po si Daniela, 30 years old mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan. And still, no boyfriend since birth. NBSB. Hanggang ngayon. Pero, mistress ako ng close workmate ko na si Erwin na 59 years old na. Siya ang una at hanggang ngayon ay jowa ko. Sa totoo lang, halos tatay na talaga ang turing ko sa kanya, Kuya Poy, at hindi ko akalain na sa loob ng 6 na taong pagiging katrabaho ni Erwin ay magiging mistress ako. Alam kong sobrang align ng lahat ng pagkakataong ito since wala nga akong naging boyfriend simula noon at nahulog talaga ng tuluyan ang loob ko sa mga matatamis na mga salita at mga gestures ni Erwin sa akin. Dahilan upang mauwi at mahalin ko siya kahit labag ito sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. 3 weeks ago, nang sabihin ko na sa kanya na itigil na namin ang relasyon namin. Hindi naman maikakaila sa akin na may pamilya na si Erwin at alam ko rin sa sarili ko na kabit lang talaga ako dahil kasal siya at nagsasama pa rin sila ng mismong pamilya niya. Pero sa kabila ng lahat ng ito ay hindi ko pa rin alam kung papaano ko mapaninindigan ang desisyong sinabi ko kanina na ayoko nang maging kabit. Masakit man pero sinabi ko sa mga kaibigan ko, Kuya Poy, na tatanggapin ko ang lahat ng masasakit na salita kung yun din naman ang dahilan upang magising na ako ng tuluyan sa kalokohang patuloy kong pinaniniwalaan at ginagawa. Kaya nga sa programa ninyong Heart to Heart, pinili kong ikwento ang aking storya. Kailangan ko po kasi magkaroon ng hugot at pundasyon para tuluyang makakalas na sa hindi ko matakasang matinding problema with Erwin. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng pamilya ni Erwin ang ginagawa naming kataksilan at nangako rin ako na kahit kailan ay hindi namin yun sasabihin sa iba. Ang kaso, may mga pagkakataon na halos makita kami ng mga kaibigan namin ni Erwin. Parehas kasi kami ng circle of friends ng karelasyon ko, although lumipat na rin ako ng kumpanya para makaiwas na sa sobrang isyong iyon. Hirap lang talaga ako this time dahil alam ng mga kaibigan ko na tinapos ko na ang relasyon namin ni Erwin pero patuloy pa rin kaming nagkikita ng patago. Kuya Poy, palagi niya kasing nahuhuli ang kiliti ko. Kaya hanggang ngayon, hindi ko alam kung papaano ako makakaalis pa sa sitwasyong pinasukan ko. Maraming salamat po sa pagkakataong mapili ninyo ito bilang tampok na kwento. Umaasa ako na sana ay mabigyan ninyo ng tsansang buksan at maliwanagan ang aking isipan oras na mabasa ninyo ang storya kong ito. Lubos na umaasa at naghahanap
ng kasagutan, Daniela. Dear Kuya Poy, Napakinggan natin mga kapatid ang kwentong ibinahagi sa atin ni Daniela at ang sabi niya, ayoko nang maging kabit. Daniela, alam mo, sa pag-ibig at sa kung saan paman at sa ano paman, ang mali ay mananatiling mali. Lalo na kung sa parehong batas ng Diyos at batas ng tao ay alam mo talaga na ito ay mali. Walang kalusot-lusot, no justification. Ayoko nang maging kabit. Yan ang sabi mo kanina sa panimula ng sulat mo, pero yan pa rin ang ginagawa mo ngayon. Dati kahit papaano alam ng mga kaibigan mo ang kalokohang ginagawa mo, napapayuhan kanila, pero ngayon, sino na niloloko mo? Pati yung mga kaibigan at lalong-lalo na nga yan sarili mo. Alam mo, Daniela, at sa mga katulad ni Daniela, mahirap yung nakikiimot ka lamang, nakikihati sa pagmamahal. Actually, isa sa paraan para maranasan mo yung totoong pagmamahal, yan yung kapag hiniwalayan mo na talaga ng tuluyan yung partner mo ngayon. Because you deserve to be loved 100% by a partner who is also yours 100%. Walang kahati, ikaw na ikaw lang. Alam mo, Daniela, masarap yung magmahal, maglambingan, lumabas in public, mag-post sa social media accounts na hindi mo iniisip kung may makakakita bang legal wife, may makakakita bang legal husband ng jowa mo. Yung ganon. But all in all, masarap magmahal ng walang inaapakang tao. Kaya sana mag-align din, sana ay sumakto rin yung mga sinasabi mo na ayoko nang maging kabit, nag-umpisa na, in words, alam mo na eh. Sana in action, gawin mo na rin. Total, umalis ka na doon sa parehong trabaho na pinupuntahan ninyo, ikaw na mismo ang pumigil sa sarili mo para matigil na yung buong kalokohan na yan. Alam ko magiging masakit, nag-invest ka rin ng pagmamahal, ng emosyon, ng oras na kasama itong si Erwin, but you just have to go. Alam mong mali, hindi yan maitatama. Hanggang sa huling hininga mo, mali pa rin yan. Okay? Again, you deserve to be loved 100% by a partner who is also 100% yours. Maraming salamat, Daniela, sa iyong ipinadalang sulat na ito para sa ating Dear Kuya Poy. At sana nga po marami po kayong mga nakuha, natutunan din at hugot kung gaano kahirap ang maging kabit. Hindi po puro sarap. Hindi po puro magtatago lang ako. Yan yung mga ganyan. The thrill of getting caught. Hindi po yung thrill ang masaya. Minsan talaga nakakaba. Lalo na kapag nahuli ka na. Diba? Pero eto ang ating mga nahuli naman para manalo. Sa ating winner ng 250 pesos in cash. Congratulations to you, Enrique Vista, na sumagot sa ating love question of the day. Congratulations, 250 pesos, reacher ka na. Ayan at ang ating winner naman ng Sulit TV box. Aba, si Max mismo ng Caloocan na ating nakausap naman para sa ating H2H Confessions. Congratulations mga kapatid! Bukas magkarinigan po ulit tayo dito sa ating programang tinututukan tuwing pananghalian na dadamputan ng mga kwentong mga kakaiba at syempre mga kapupulutan ng aral naman talaga. Ito po ang programa nating H2H Heart to Heart. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapopoy para sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.